Week actually, hindi naman po talaga ito yung exact talaga na araw kung kailan po namatay si Jesus, no? At muling nabuhay. Pero around somewhere, sabi ng maraming mga scholars, around po nung panahon ng Passover, sa panahon ding ito, mga week na ito, ito po yung sinasabi nila na kung saan panahon daw na ang nangyari kay Jesus ay siya po ay pinahirapan, pinako, namatay at muling nabuhay. But nonetheless, alam niyo po, yan ay pagre-remind sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, hindi na natin dapat paluin ang ating mga sarili, ipapako sa cross ang ating mga katawan, kasi meron ng gumawa nun para sa atin, inako niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin, para sa ganon, kakitaan tayo ng Diyos na buhay, ng Diyos Ama, na tayo ay malinis sa harapan niya. Inabot po tayo ni Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin muli si Jesus ngayong hapon na ito. Come on. Mas malakas ba? Come on. Mas malakas para kay Jesus. Amen. Ngayon po, sabihin natin na ang topic natin ngayong hapon na ito, wala namang kinalaman sa Resurrection Sunday, pero somewhat, merong kinalaman naman siya sa muling pagpapanumbalik ng lakas ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, sa buhay ng bawat isa sa atin, alam ko po na dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok. Ang iba sa atin pagod, ang iba sa atin nanghihina, o kaya kahit gaano ka katatag. Sometimes, ang buhay na to talagang mas pinapabigat yung nararanasan nating mga pagsubok. Tapos, nafe-feel natin na nagiging mahina tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Alam niyo po, sabi sa Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24, ang sabi po ay ganito, sinabi ni Lord, huwag ipagyabang ng matalino ang karunungan niya o ng malakas ang lakas niya, ni ng mayaman ang kayamanan niya. Pwede bang tapikin mo yung nasa kaliwat kanan mo, sabi mo, huwag kang magyabang. Verse 24, ang sabi po, kung sino ang may gustong magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakakilala at pagkakaunawa sa akin. Dahil di nagbabago ang pagmamahal ko. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na gusto ko. Akong si Lord ang nagsasabi nito. Ang topic po natin ngayong hapon ay weak no more. Ang topic po natin, hindi na ako mahina. Come on, sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako mahina. Alam niyo po, pwedeng sa madalas, of course, ay nararanasan natin ang kahinaan sa ating buhay. Kung kaya, sa totoo lang ang ginagawa natin para matakpan natin ang mga kahinaan natin sa ating buhay, ang ginagamit natin, yung kung saan tayo malakas, doon tayo nagpapakitang gilas. Ano? Alam, may kilala kayong mga tao kahit sa sarili nyo, yung parang ang galing-galing nyo sa isang area, tapos may mahina ka namang part dun sa another area ng buhay mo. Meron kang ganon na alam sa buhay mo? No? Alam ko lahat tayo ganon. Pero alam niyo po, kahit na meron tayong kahinaan sa ating buhay, sabi sa Psalms chapter 84, verse 5, ay ganito po, blessed ang mga taong sa'yo humuhugot ng lakas. Come on. Say it, hugot. Alam mo, marami tayong hugot. Pero kailangan yung pinaghuhugutan natin, source ito, hindi ng mga sama ng loob, bitterness sa ating buhay. Kailangan kung saan ba yung source na tayo'y mapapalakas, makakapag-impart sa ibang tao, hindi ng bitterness, kundi ng love, peace, security, and joy. Amen? Walang iba kundi kanino lang? Kay Lord. Ang sabi, nasa puso nila
ay makapunta at makapag-worship sa Zion. Pag po sinabing makapunta at makapag-worship sa Zion, ang nasa puso ng mga tao na kung saan humuhugot ng lakas ay kanino daw? Kay Lord. Pag lumapit ka kay Lord, sa Kanya ka nakakakuha ng lakas para sa kahit anumang pagdaanan mong pagsubok sa buhay mo, magtatagumpay ka. Hindi ka babagsak. And alam niyo po, sa Bible, maraming verses, hindi lang po ito, no? Na kung saan, so many times, ang nagpapalakas sa atin, hindi yung mga gusto natin sa buhay na mga material things. Actually, yun pa nga, minsan pa nga kung ano yung mga gusto natin sa buhay, yun pa yung nagpapahina ng loob natin. Sometimes sa sobrang mahal mo yung family mo, di ba, pag na-hurt ka sa kanila, ano nangyayari? Nagiging kahinaan mo sila. I remember, sabi nung isang OFW, mahal na mahal ko yung family ko. Binibigay ko sa kanila lahat ng gusto nila. Pero ba't ganun? Nung pagdating ko, parang hindi nila ako kilala. Parang hindi ko nafe-feel yung pag-ibig. It is because pwedeng kumukuha tayo sa maling source ng lakas. Ang lakas at buhay na hinahanap natin, alam niyo po, hindi natin matatagpuan sa mundong ito. Matatagpuan lang natin siya in the vacuum of our heart na only God can fill. Sabi po ni Blaise Pascal, merong void sa puso ng bawat isa sa atin o empty space na ang Diyos lang yung makakapuno doon. Alam niyo po, ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng lakas. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, ang sabi, finally, magpalakas kayo. Saan daw? Sa pakikipag-isa nyo sa Panginoon, sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Kanino daw kukuha ng lakas? Sa Panginoon. Sabi rin sa Isaiah chapter 40, verse 31, siguro favorite verse ito ng marami sa atin dito. Ang sabi ng Isaiah 40 verse 31, pero ang mga nagtitiwala kay Lord ay muling lalakas. Kanino daw nagtitiwala? Hindi sa trabaho, hindi sa pamilya, hindi sa negosyo, hindi sa status na meron ka, kundi kanino daw? Kanino daw mga kapatid? Kay Lord. Muling lalakas. Lilipad sila na parang mga agila. Tatakbo sila pero hindi mapapagod. Lalakad pero hindi manghihina. Kaya ngayong hapon na ito, gusto ko pong ipakita sa bawat isa sa atin para tayo ay hindi maging mahina sa kahit anumang aspeto ng ating buhay at kahit anuman yung pinagdadaanan natin. Parang di natin ma-feel na give up na tayo o kaya suko ka na sa buhay mo. Kailangan kilalanin mo kung ano ang kahinaan mo. Ito ang point number 1 natin, kilalanin mo ang kahinaan mo. Alam nyo ba kung saan kayo mahina? Kasi madalas, napapansin natin, ang ibang tao lagi sa mga kamalian nila. No? Madalas, napapansin natin, ang mga kaibigan natin, magulang natin, o kahit sino man, kahit kapatid natin, sa mga kamalian nila, sa mga kahinaan nilang nagagawa. Sino dito yung halimbawa, di ba, kapag nag-describe ka nga rin ng isang tao, di ba? Anong itsura nun? Anong sinasabi natin? Yung isang distinction sa kanya. Pwedeng, iniisip mo, yung pango, di ba, ganon. O kaya, yung walang kilay. Teka, sino yun? Di ba? Minsan, ang mga tao kapag nagde-describe sa kung ano man yung nakikita nila sa isang tao, kung ano yung hindi magandang nakikita nila, yun yung dinedescribe nila. But let me tell you, kailangan ang bawat isa sa atin, alam natin kung saan tayo mahina. Kasi after all, kahit magtuturo ka sa katabi mo kung anong kahinaan yan, it's between you and God pa din. Amen? At alam niyo po, sa 2 Kings chapter 5, verse 1, meron pong isang commander ng army
na nagngangalang si Naaman. Ay sabi po ganito, mataas ang respeto sa kanya ng hari ng Syria. Kasi sa kanyang pamumuno, pinagtatagumpay ni Lord ang Syria sa giyera. Magaling siyang sundalo. Pero, ano daw sabi? Anong sakit niya? May sakit siyang ketong. Now, hindi ko na po papakita sa inyo kung ano itsura po ng ketong, pero para pong nalalapnos yung balat mo. No? Nung one time po, nagpakita kasi ako dito, talagang merong mga nagtakip pa ng mukha nila. No? Kasi ayaw nila makita, nandidiri talaga sila. But let me tell you, kung isa kang boss, tapos nag-a-apply sa'yo si Naaman sa panahon na to, for sure tatanggapin mo. Bakit? Tingnan nyo sabi, mataas daw ang respeto sa kanya ng hari dahil bakit? Sa kanyang pamumuno, ang galing. Ang galing ng leadership ni Naaman. Etong taong ito, pinagtatagumpay ni Lord sa mga giyera. Parang kung meron kang pipiliin sa mga labanan, eto na yun. Ang galing niya sa lahat. Pakikipaglaban, strategy, magaling na sundalo. Pero, tignan nyo, no? Kahit gaano kagaling ang isang tao, nakikita ng maraming tao yung galing niya, pero deep inside, meron din siyang kahinaan. Alam niyo po, ang ketong, sakit po yan sa balat. Kung kaya, pwedeng pagtakpan kung ano ang sakit mo. Pero, kahit gaano pa ang pagtakip mo sa kahinaan mo, hindi po ito mababago o hindi ito basta-basta mawawala ang kahinaan. Hanggat hindi mo tinatanggap na ito ay kahinaan. Tignan nyo, ang lakas ni Naaman. He was a commander na merong maraming mga awards talaga dahil sa galing niya. Pero beneath his armor, puro sugat. Dahil meron siyang ketong. Dito ko po nalaman, next slide, that you can be so great in one area and so broken in the other. Pwede pala yun, no? Ang galing mo sa isang bagay, pero broken ka sa isang area naman ng buhay mo. Mga kapatid, katulad ni Naaman, no matter how strong and accomplished we are, we will always be limited by our weaknesses. Lahat ho tayo may kahinaan. Kahit anong antas natin sa buhay, kahit ho leader ka ng church, pastor ka, kami ho, personally ako rin, may kahinaan ako. Pero yung kahinaan ko, pwedeng hindi nyo kahinaan. Amen? Pwedeng yung kahinaan nyo, hindi ko naman kahinaan. Malakas kayo sa isang area ng part ng buhay nyo, ako naman, hindi. Malakas ako sa isang area ng part ng buhay ko, pero ikaw, hindi. Ang tanong naman, hindi yung nagtuturuan tayo, kundi alam mo ba personally kung saan ka mahina? No? Alam ba natin yon? Saan ka ba talaga mahina? Kasi sometimes, ito nangyayari sa atin, dinedenay po natin ang ating weaknesses sa pagbo-boast natin ng ating strength. Parang, alam niyo yun, yung magaling ka naman mag-aral. Kaya lang, on the other hand, pwedeng hindi ka naman mautusan sa bahay nyo. No? O kaya, pwede naman na ang galing mo naman talaga sa pagdodrawing. Pero, on the other hand, ikaw pala ay sinungaling. Pwedeng nakita nyo, no? Sa isang area ng part natin, napakaraming mga magagandang bagay, pero meron ding mga bagay na masasabi natin, hindi natin napapakita sa iba
ang ginagawa na lang natin, pinipilit natin pagtakpan yung mga weaknesses natin sa pamamagitan ng mga accomplishments natin, ng mga bagay na pwedeng masasabi natin, akala natin makapagtatakip sa mga kahinaan natin. Pero hindi. Hindi natin mapagtatakpan ito. Tignan niyo po muli ang sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 24. Pwede bang sabay-sabay nating basahin na merong malakas na tinig? Come on. 1, 2, 3, go. Kung sino ang may gustong magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakakilala at pagkakaunawa sa akin. Dahil di nagbabago ang pagmamahal ko. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na gusto ko. Akong si Lord ang nagsasabi nito. Tingnan niyo po, ano daw yung bagay na gusto ng Diyos? Na ang bawat isa sa atin, kung meron tayong gustong ipagmalaki, hindi yung achievements natin, pero yung kilala natin ang Diyos. Alam niyo po, ang prayer ko sa church natin, lahat tayo nandito umaaten. Hindi po dahil sa perpekto tayo mga Kristiyano, wala naman pong ganun. Amen? Lahat tayo ay work in progress. Come on, say it, work in progress. Ibig sabihin nun, dinedevelop tayo ni Lord, patuloy tayong minomold niya sa kung sino niya tayo gustong maging. Nasa church tayo, not because we are holy, we are righteous, but we need a righteous God, amen, that would cleanse us of our sins. Kaya po, merong Holy Week. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo holy. Pero yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, napaka-special nun. Pag sinabing holy, wag niyo po isipin yon na parang untouchable o kaya ang holy walang nagagawang kasalanan. Pag sinabing holy, it's actually special. Hindi yun lagi-lagi. Amen? Pag sinabing Holy Week, it's a special week. Bakit? Minsan lang na ginawa ng Diyos na ipinakita niya ang grabing pag-ibig sa iyo at sa akin. Kung mahal natin ang isang tao, anong ginagawa natin para sa kanila? Binibigay natin ang mga bagay na special. Amen? We just don't do it to anyone. Amen? Kaya tignan nyo, di ba, kahit sa mga merong ka-relationship, hindi lahat ng tao na kahit friend mo o kaya acquaintance mo lang, hinahalikan mo. Tama? Tama? Bakit? Kasi yung pag-kiss, we know it is something special. But look at this. Christ suffered once. Hindi twice, hindi thrice, once. Para sa bawat isa sa atin. It is something special for the Lord na ginawa niya ang lahat ng yon dahil pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Pwede niya namang di gawin yon, pero it is for you and for me. Ganon ka kamahal ni Lord, kapatid. Palakpakan naman natin si Lord one more time. Amen? Sometimes, ito ginagawa natin, we use our strength as a cover-up. Ginagawa natin na, Pastor, magaling naman ako. Lagi naman akong present kapag may prayer. No? Pwedeng, nandiyan ka sa church, kaya lang baka meron ka namang issue with yourself o kaya sa bahay nyo. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, gusto ko po sanang ma-practice natin sa panahon na to. Yung pag tinanong ka ng leader mo or ng pastor mo, amen? Kung, kamusta ka na ngayon? Hindi mo sasabihin na, Pastor, okay na okay ako. Praise God. Mapagbiyaya si Lord sa buhay ko. Na parang wala kang pinagdadaanang pagsubok sa buhay.
Na parang, alam mo yon, hindi ka na, parang, alam mo yun, normal lang ang nangyayari sa buhay mo. Tapos magugulat na lang kami isang araw, di ka makontak, di ba? May kilala kayong ganon? Biglang di na lang magpaparamdam, di mo alam kung nagtampo ba siya sa'yo. Ayaw nila lang sabihin kung ano yung pinagdadaanan nila. Ayaw din ni Lord nun na meron tayong hypocrisy. Amen? Kasi kaya natin gusto na malaman kung anong kalagayan ng bawat isa because we care. Amen? Sa lahat ng members dito sa church. Hindi po namin kayo tinitreat na attendee lang kayo. But you are part of a family. Amen? A bigger family. Alam ko po, meron kayong mga family. But this is a family na kung saan connected tayo, hindi by blood, pero by Spirit. Because we have the Holy Spirit. Amen? And tinanggap natin si Jesus in our life, connected tayo sa Diyos. And that is why, kung hindi po natin ipapakita o ipepresent sa ibang mga tao kung ano yung weakness natin, next slide please, hindi mo madideal kung ano ang weakness mo. Alam niyo po si Naaman, bago po siya gumaling, ang sabi po sa kanya ng prophet of the Lord, kailangan maligo ka sa Jordan River. 7 times, ilublob mo ang sarili mo sa tubig. Nagreklamo siya, sabi niya, may magaganda namang mga batis, mga lugar, bakit dun pa? Pero tingnan niyo po kahit magreklamo ang isang tao, perhaps, hindi ko lang po alam, hindi naman nabanggit. Bakit kaya nagrereklamo si Naaman nung time na yon? Dahil kapag maliligo, hindi naman nakasuot ka ng armor. Amen? Remember na all of Naaman's life, kahit matagumpay siya sa lahat ng laban, he is always wearing that armor. But deep beneath his armor, pag natanggal niya na yun at maliligo siya, ano mangyayari? Makikita ng lahat ng tao sa paligid niya kung ano na ang itsura niya. Sometimes nahihiya tayo na ipakita. Di ba? Yung iba sa inyo, kapag naligo, o sino ditong nag-beach or nag-swimming nitong Holy Week, meron ba? Tingnan nyo, no? Yung iba, pag nahihiya sila ipakita yung bench body nila, ano nangyayari? Hindi sila umaahon sa tubig, di ba? Umami na, di ba? Ayaw nyo ipakita yung taba mo dito, 3 bilbil, ayaw mo pakita yun. O kaya ayaw mo pakita yung sobrang payatot mong katawan. Ayaw mong umahon. Doon ka lang. Alam nyo kung paano ko alam? Yun din, naging struggle ko. Kasi nga, di ba, yung katawan mo you're ashamed of something. Amen? You're ashamed na mapakita mo yun. Kaya, tingnan niyo si Naaman, ang sabi sa kanya ng prophet, lublob mo sarili mo, hindi 1 time. Ilan? 7 times. Umahon ka, bumalik ka. Umahon ka, bumalik ka. Do you know how many times na parang nasashock siguro yung mga mga servants niya, mga soldiers niya na nandoon. Kikita nila si Naaman, yung pala yung katawan ng boss namin. Magaling in another area, pero meron pala siyang weakness inside. But look at that. After po ng 7 times na sinunod niya yun, ano nangyari mga kapatid? Gumaling si Naaman. At ang sabi po ng Bible, ang kutis niya, yung balat niya, parang bata ulit. Parang kabataan niya ulit. Yun ang nangyayari when we recognize our weaknesses.
Alam niyo po, pag ako lumalapit kay Lord, I can feel God's presence kahit wala yung instrument, walang song. Basta lumapit ako and I recognize my weakness kay Lord. Sabi ko, Lord, ito po yung mga kasalanang nagawa ko. Lord, mahina ako sa ganitong area. Kita niyo po yung lahat ng bagay na akala ko malilihim ko, pero hindi ko po malilihim sa'yo. And you know what? When we humble ourselves down, ang Diyos din naman, aabutin niya tayo. He will lift us up. Amen? Kaya, every time, kahit walang instruments, kahit walang music, you can feel God's presence if you humble yourself down. Na alam mo, Lord, ito yung weakness ko eh. Just like Naaman. Amen? Amen? Now, bakit ba natin tinatago ang ating mga weaknesses? Perhaps, una sa lahat, niisip natin, baka hindi na ako irespeto ng mga tao. O kaya naman, baka hindi na ako tanggapin ng mga tao. O kaya, takot na takot tayo, baka i-judge naman ako ng ibang tao. Tatlong bagay kung bakit natin tinatago ang weakness. Ayaw natin ng shame. Ayaw natin na may masabi ang iba sa atin. But you know what? Kahit may gawin ka na mabuti o masama, sa totoo lang, may masasabi at masasabi ang mga tao sa paligid mo. Di ba? O, tinan nyo, gumawa ka mabuti, ano sasabihin ng mga tao? Ay, paparamdam lang yan, nagpapakitang ano lang yan, pakitang tao lang yan. Malapit na ang eleksyon, kaya ganyan. Di ba? Pag hindi ka naman tumulong, may masasabi pa rin ang mga tao. Di ba? Nakita nyo? So in short, ang problem pala, hindi yung nakikita ng ibang tao sa'yo. Amen? Ano nga ba nakikita ng Diyos sa buhay mo? Because you cannot earn the approval of men. Hindi lahat mapapasaya mo. Itigil mo na yung pagpapasaya mo sa lahat. Amen? How about this time, ang pasayahin mo si Lord? Amen? Come on, sabihin mo sa katabi mo, pasayahin mo si Lord. Amen? Lahat ng tao may masasabi sa atin. Gumawa ka ng mabuti o masama o kahit wala kang gawin, may masasabi sa iyo yan. Alam niyo po, yan yung bondage na kinakaharap ng maraming tao po sa kapanahunan ngayon. The biggest bondage ay ano? The approval of men. Kailangan, yes, lagi sila sa akin. Hanggang sa hindi mo na alam kung sino ka talaga. Nagpapanggap ka lagi, nagko-cover up ka lagi kapag meron kang kamit. Hindi naman talaga ganun yung ugali mo, di ba? Tapos biglang, kapag halimbawa merong isang situation, biglang naipakita mo talaga kung sino ka. Hindi na nila tanggap. But let me tell you, hindi approval ng tao yung dapat mong hanapin. It is time na harapin mo ang kahinaan mo. Alam ko, mahina ako dito. Sabihin mo. Lalo na rin sa mga trusted na friends mo sa church. Bakit? It's accountability. Dahil bakit? Matutulungan ka nila. Amen? If you are weak to something, Pastor, talaga pong nagiinom po ako. Hindi ko mapigilan. Sabihin mo. Bakit? Para sa ganun, masabihan ka. Para pag nagpaalam ka, nagyayaya po sa akin mga kaibigan ko. May party daw po. Masasabihan ka, mareremind ka. Amen? And kahit din kung weakness mo, anumang bisyo yun sa buhay mo, sabihin mo. Bakit? Hindi po yun para i-shame ka or i-degrade ka. Hindi.
Kaya tayo nasa church. Church is like a hospital. Amen? Bakit? Church is a hospital for the people who are sick, wanting to be free from that sickness. And katulad ni Naaman, gusto natin makalaya. But not until tanggalin natin yung armor na daladala natin, yung cover-up na daladala natin, we cannot experience God's best. So sabihin mo sa katabi mo, tapusin mo na ang cover-up mo. Come on, sabihin mo, tapusin mo na ang cover-up mo. Point number 2 natin, kilalanin mo ang cycle. Kilalanin mo ang cycle. Now, may cycle sa buhay natin. O masasabi natin, season. No? Another terminology, season ng buhay mo. Ang season po, hindi nagtatagal. Pag sinabing rainy season, maulan. Pero hindi yan buong taon umuulan. May panahon lang. Pag sinabing tag-init, hindi yan buong taon tag-init. May time na umuulan din. May time na malamig at presko ang nararamdaman natin. May cycle ng buhay. Ngayon, ganun din sa buhay natin, mga pinagdadaanan natin, at kung kailan din gusto nating magbago. Biruin nyo, anong month na ngayon? It's the month of April. 8 months na lang. Hindi, New Year na. Ang bilis ng panahon. Malapit na, tag-init ngayon, di ba? Ilang buwan na lang, tag-ulan na. After ng tag-ulan, mag-ready ka na ng mga pangregalo mo. Gastusan na naman. Panahon ng paggastos na sa susunod. But let me tell you, na sa buhay natin, merong iba't ibang cycle kahit gusto nating magbago. Familiar ba kayo dito? Next slide. Hindi ko na gagawin to. Familiar kayo? O kaya yung ganito, no? Tutulog na ako, isang episode na lang. Scam yun, di ba? O kaya ganito, no? Hindi na ako malilate. Ano pa? Ako guilty eh. Magpapapayat na ako. Di ba? Alam niyo po, ang sermon na to actually, it's not just about you, it's about me. Amen? Lahat tayo kinakausap in one way or another ni Lord. Amen? Now, may time sa buhay natin na dinedeny natin yung weakness natin. And alam niyo po, sa pag-deny natin ng weakness natin, next slide, pwede pong nakakapag-develop tayo ng habit of denial na hindi naman natin nare-realize na meron tayo nun. A habit of denial na hindi natin nare-realize, we have it. We have that habit. Parang sinasabi na, hindi naman ako ganun. Sinasabi mo hindi ka ganun, pero sa totoo lang, ganun ka na nga. Kaya lang, yung denial naging habit mo na. Dinedenay mo lagi, hindi mo tinatanggap yung correction or sinasabi ng mga tao sa'yo, ano nangyayari? It's a habit of denial, kaya tuloy walang nangyayaring pagbabago. Pero inyo in the Bible, si Samson, next slide, alam niyo po, so many times na talagang hinihikayat siya ni Delilah na malaman ni Delilah kung ano ang kahinaan ni Samson. And si Samson, laging sasabihin ko na, eto na nga yun. Tapos hindi naman pala. Paulit-ulit.
Parang meron tayong, o kaya tayo mismo, naglalaro tayo sa apoy. Madalas. Parang ganito, no? Pastor, hindi naman po ako iinom talaga. Titikim lang ako. Isang shot lang, pastor. Hindi naman ako talaga babalik sa pag-iinom. O kaya, isang kaha lang, pastor. Hindi pwede yun. Kasi pwedeng mangyari sa'yo yung katulad sa nangyari kay Samson. Paunti-unti, hindi mo nare-realize na stuck up ka na. Alam ko po, matalino ang bawat isa sa atin. Amen. Amen? Si Samson, lagi kasi siyang nananalo sa laban. Kahit anong gawin sa kanya ng mga kaaway niya, nananalo siya. Ngayon, may kahinaan si Samson. Ang kahinaan niya po ay babae. Kaya ayan, si Delilah. At si Delilah po ay hindi niya katribo, hindi niya kalahi, kalaban nila si Delilah. Nakikipaglaro sa apoy si Samson. Hindi naman talaga siya mahal ni Delilah. Gusto lang malaman kung ano yung lakas ni Samson para magapi siya. And you know what happened kay Samson? Napaka-tragic, of course. Nangyari sa kanya, nung pinutol po ang kanyang buhok na wala ang lakas na binigay sa kanya ng Diyos. And nagawa nila yung kaya nilang gawin kay Samson. Dati hindi nila madukit yung mata ni Samson. Ngayon, walang mata si Samson. Dinukit po yung mata niya. Tapos gapos po siya sa dalawang haligi na poste. Powerless. Alam niyo po, next slide, di ka makakalaya if you don't recognize the cycle. One time, kahit kay Jesus, sa John chapter 5 po, dun sa may beautiful gate, ang tawag sa Jerusalem. Meron pa rin po doon hanggang ngayon. Nakatayo pa rin. John chapter 5, ang sabi po, nakahiga sa mga entrance, ang maraming may sakit. Ano yung mga may sakit na to? Sabi, may mga bulag, mga pilay, at mga paralyzed. At verse 5 sabi, may isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Ilan pong taon? 38. Sino ditong nasa 40 na sila? Wala pa. O ano, kalahati ng 38, mga nasa 19, 20. Meron ba? Around doon. Meron. So makikita nyo, no? Etong lalaking ito, 38 years na, parang half of his life. Yun na yung nangyayari sa buhay niya. May sakit yung lalaking ito. Paralisado po siya. And nakita ni Jesus, itong lalaking ito, nilapitan niya at tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Pwede po yung cycle natin sa buhay. Alam niyo po, hindi na siya basta cycle eh. Pwedeng na-stuck up na tayo dahil katulad ni Samson, akala mo makakalaya ka, pero hindi na pala. Parang nung una, sa mga ibang tao po na nagbibisyo, paunti-unti lang, kahit maraming bisyo ngayon eh, katulad ng sugal, di ba? At iba pang mga bagay, kahit sa paglalaro ng computer games, mobile games, unti-unti lang yan sa una. Pero yung dapat season lang, minsanan lang, ginawa mo ng habang buhay. Parang yung lalaki na to, na na-meet ni Jesus, 38 years na. Pero merong pag-asa na binibigay si Jesus. Amen? Sa bawat isa sa atin din.
Yung lalaki pong na ito, 38 years siya na paralyzed and nasa harapan niya si Jesus. Ano ang gagawin mo? Kung ang pangarap mo, iba sa nararanasan mo ngayon. Alam ko po, marami tayong pangarap sa buhay. May pangarap ka para sa pamilya mo, pangarap sa career. May plano ka na nung gumraduate ka ng college. Pero sa panahon ba ngayon, nangyayari ba talaga yung pangarap mo? Pwedeng sasabihin ng iba sa atin, hindi pastor eh. Hindi talaga nangyayari. Katulad po sa lalaki na ito, na na-meet ni Jesus, next slide, pwede po ang season ng buhay mo, maging cycle ng buhay mo, kung mananatili ka dyan at hindi lalapit kay Lord. Parang paulit-ulit na lang in a sense, na yun na lang, hindi na nabago. Bakit? Next slide, pwedeng tayo hurt. Ayoko na, pastor kasi nasaktan na ako. Ayoko nang umulit-ulit. Ayoko nang dumalo ulit kasi nakaranas ako ng maraming hurt inside. O kaya nakaranas tayo, perhaps, next slide, ng brokenness. Parang wala nang pag-asa ang buhay natin. Give up ka na. Or perhaps, next slide, nakakaranas ka ng kahirapan sa buhay or poverty. Alam niyo po, ang point sa sinasabi ni Jesus sa rhetorical question niya, pag po sinabing rhetorical, hindi ibig sabihin kailangan mo talagang sagutin. Parang 'di ba? Tinanong niya do you want to get well? Parang obvious ba, Lord? 'Di ba? Parang Lord, 38 years na ako. Ang pangarap ko makalakad. Tapos tatanungin mo ko, gusto mo bang makalakad? Pero it's a rhetorical question ni Jesus na ang ibig sabihin, kaya kitang pagalingin. Nakikita mo yung buhay mo, pwedeng cycle na yan na paulit-ulit na nandoon ka na lang, stuck up ka na lang. But the Lord is saying, kaya kong baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya kahit sa Bible, alam niyo po, so many stories of how God transformed the lives of His people. Katulad na lang po sa Joel chapter 3 verse 10. Ang sabi, beat your plowshares into swords, your pruning hooks into spears. Let the weakling say, I am strong. Alam niyo po yung background niyan, tinan niyo sabi, plowshares, pruning hooks. Nagsasalita po si Lord at that time sa Joel chapter 3 sa mga farmers lang. Farmers. Walang kakayahan na lumaban. Stuck up na sila dun sa ginagawa nila. Pero darating yung time, kailangan mong harapin yung laban ng buhay mo. At kahit hindi mo alam kung paano harapin, you can be strong kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo. If the Lord says, do you want to get well? Gusto mo bang ayusin ko ang buhay mo? It is a chance to transform your life para mabitawan mo yung bagay na paulit-ulit sa buhay mo. Nakakahadlang para hindi mag-grow sa spiritual, hindi ka rin ma-promote sa trabaho, hindi ka makaranas ng magandang pamumuhay. It is something that the Lord is using kung talagang willing ka na i-open yung puso mo sa Kanya na, Lord, sige, tulungan mo ko. Katulad na lang ng sinabi niya sa mga farmers na to. Weak po sila.
Wala silang alam sa laban, pero sinasabi ni Lord sa kanila, let the weakling say, ano daw? I am strong. Sino dito nakakaranas na mahina siya? In many areas of our life. Pwedeng, di ba, mahina ka pagdating sa pasensya mo. Pwedeng mairritable ka talaga na tao. Tas sa line of work mo, parang hindi dapat ganun. But let me tell you, God can transform us for His glory. Ito ang panahon po. Hindi po ito ang panahon para tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo. O pagdadahan mo siya sa kaya niyang gawin. Hindi ito yung panahon na yon. Kasi gusto ni Lord, mabago ang buhay natin. Last but not the least, kilalanin mo ang source ng iyong strength. Kilala mo ba ang source ng strength mo? Acts chapter 3 verse 2. Sa pintuan ng temple, yung tinatawag din na beautiful gate, may isang lalaki doon na hindi nakakalakad since birth. Tingnan niyo po nangyari. Araw-araw dinadala siya sa tabi ng pinto para mamalimos sa mga taong pumapasok sa temple. Tingnan niyo, lalaki doon na hindi nakakalakad since birth. Talagang nung pinanganak siya, lumpo na siya. Kilala siya ng maraming mga tao. Bakit? Since birth ba naman eh? Since birth, ibig sabihin nun, kahit nung baby pa lang siya. Amen? Kilala na siya ng mga tao. Kilala na siya ng mga pumapasok sa temple. And alam ni na Peter na nandoon yung lalaking to. Verse 6, tingnan niyo po. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Pero sinabi ni Peter sa kanya, wala akong pera, pero ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako. Sa pangalan ni Jesus Christ na taga Nazareth, tumayo ka at maglakad. Tingnan niyo, nakatayo yung lalaki. Hindi sa pangalan ni Pedro, sa pangalan ni Paul, ni Bishop Purdy, or ng kung sino man. Hindi. Sa pangalan nino? Ni Jesus Christ. Bakit? Siya kasi nagbibigay ng lakas sa atin. And tingnan nyo nangyari, verse 7, sabay-sabay nating basahin. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lalaki at tinulungan niyang tumayo. Lumakas agad ang mga paa ng lalaki. Verse 8, tingnan nyo po sabi, patalon siyang tumayo at naglakad-lakad na. Pumasok siya sa temple. Ano daw sabi? Kasama nila yung dating lumpo. Hindi makalakad, hindi makatalon. Nagpupuri na kay Lord. Alam niyo po, sabi pa dyan, verse 9 and 10, yung mga tao nasashock. Kasi, hindi naman nakakatalon yan. Nangihingi yan dun. Since birth, wala na siyang pag-asa. Yun na lang ang buhay niya at that time. Tandaan niyo po, wala namang hospital noon, walang wheelchair para sa mga lumpo, walang mga ganun noon eh. So parang ang isang taong to, useless sa society talaga at that time. But God can give us hope. Alam niyo po, kahit yung mga disciples ni Jesus, tignan niyo, one time, next slide, kinising nila si Jesus. Umaalon, ang lakas ng alon. Ito hong mga disciples ni Jesus, karamihan ho sa kanila, ang trabaho ho ay fishermen. Anong ginagawa ng fishermen? Nanguhuli ng isda. Saan sila nanguhuli? Sa dagat. Sanay sila sa tubig. May kilala ba kayong fishermen hindi marunong lumangoy?
Hindi pwede, di ba? Kailangan talaga marunong kang lumangoy. Pero tignan nyo, kahit malakas yung alon, si Jesus hindi siya na-phase out. Tulog pa nga siya nung time na yon. Pero itong mga disciples niya na marunong lumangoy, takot sa alon. Nare-realize nyo ba na actually sometimes, next slide, God will challenge your strength for you to realize how weak you are? I-challenge niya minsan kung saan ka malakas. Maugulat ka, ang dami ko naman achievements. Nag-top employee ako of the month. Ang dami ko na-close na mga businesses. Tapos, ngayon wala akong ma-close kahit isa. O kaya, lahat naman ng mga exam ko sa school, tataas ng grade ko. Ngayon na nag-exam ka sa iba't ibang mga schools, parang di pa ako pumapasa. Wala pang ibang resulta yung mga schools. Ano kayang meron? Tignan nyo, sometimes God will challenge our strength. Kung saan ka malakas, magugulat ka, ba't parang magaling naman ako dito Ba't parang hindi na ako magaling? Ba't ganito? Kita nyo? Mga disciples, sanay sa dagat, amen? Marunong lumangoy, amen? But God can challenge their strength. Kahit si Gideon po sa Bible, sabi ni Gideon, pero Lord, paano ko po ililigtas ang Israel? Ang lahi po namin ang pinakamahina sa tribe ni Manase. Tapos sa pamilya namin, ako yung pinakamababa. Anyone here, merong kang ganyang realization sa buhay mo? Parang yung mga pinsan mo lahat may award, ikaw lang wala. Sila lahat, pag family reunion, nakukwento ng mga magulang nila, yung anak ko, ang galing, ganito, ganyan. Siya, walang masabi magulang mo sa'yo, tapos ikaw, parang feeling mo sa sarili mo, hindi ako magaling. Yun yung parang feeling ni Gideon at that time. But look at this, si Gideon ginamit ni Lord kahit siya yung pinakamahina. Bakit? Para maipakita kung gaano kalakas ang Diyos ni Gideon. Kung nakikita mong napakahina mo, kapatid, it's a good news. Bakit? Kasi makikita ng mga tao kung gaano kalakas ang Diyos na pinaglilingkuran mo. And alam niyo po, si Gideon ginamit niya para lumaban sa 135,000 na mga kalaban. At ilan lang ho sila, hindi ho sila 30,000. Nabawasan na nabawasan. Umabot lang ho sila 300 na tao. Pero ito, 300 sila, pero kasama nila ang Diyos. Versus 135 armed soldiers na kalaban nilang mga Midianites, pero nanalo pa rin sila. God doesn't want your strengths. Kasi malakas na siya. Ang gusto niya, magtiwala ka. Amen? So kung anong kaya niyang gawin. Next slide. Kaya sa aking kahinaan, ang Diyos ang source ng aking kalakasan. Sa aking kahirapan, ang Diyos ang source ng aking kayamanan. Amen? Sa aking sakit at karamdaman, ang Diyos ang source ng aking kagalingan. Are you someone na may sakit ngayon? Are you someone na nangangailangan? Are you someone na nafe-feel mo ang hina mo? God is the source of our strength. And I encourage you, Psalms chapter 34, verse 19 to 20 says, maraming hirap man ang pagdaanan ng mabuting tao, nililigtas sila ni Lord sa lahat ng ito.
Aalagaan silang mabuti. Kahit isang buto nila, hindi mababali. Parang di nyo na-realize kung gaano kaganda to. Tignan nyo. Basahin natin. Sabay-sabay. Come on, tayo nga tayong lahat. Come on. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Maraming hirap man ang mabuting tao, nililigtas sila ni Lord sa lahat ng ito. Aalagaan silang mabuti. Kahit isang buto nila, hindi mababali. Amen? Whatever it is na pinagdadaanan natin right now, mahina ka, nafe-feel mo, but you are weak no more. Kasi si Lord ang source ng ating strength. Ang Diyos ang source ng ating lakas. Tandaan po natin, God's grace is sufficient for us. God's power is at work within us. Hindi natin nakikita, pero kumikilos si Lord, hindi sa labas, pwedeng sa loob ng ating mga buhay. God is transforming us. Amen? Tonight, this afternoon, may kinanta tayo kanina. Pwede ba yung Tagalog version na yun, yung chorus lang, no? Na paglapit natin kay Lord, kahit anumang pinagdadaanan natin sa panahon na ito, we believe that God will be the source of our strength. Can you just raise up your hand kay Lord ngayon hapon na ito as we sing that song? O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ikaw na nanghihina, kapatid. Ang buhay ko'y Sa paglapit mo ngayon kay Lord, ikaw lamang. papalakasin ka niya. At habang buhay pa, lilingkuran. Come on, sing it out. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa kilikhain, krus mo ang tanging yayakapin. Come on, another time, lift your voices. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay pa, lilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa kilikhain, krus mo ang Bawat araw na harapin ko, yayakapin. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa kilikhain, krus mo ang tanging yun ulit. yayakapin. Bawat araw. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa kilikhain, krus mo ang tanging Sa payapa at yayakapin. maliit na boses ating kantahin. Sa bawat
up your hands kay Lord ngayong hapon na ito. Let me pray for you. Lord, batid niyo po ang kahinaan ng bawat isa sa amin. Alam niyo, Panginoon, pinagdadaanan ng bawat isa naming mga kapatiran sa lugar na ito. Lord, pwedeng meron silang mga bondages na nararanasan. Baka meron silang addiction. O kaya isang bagay, Panginoon, na hindi nila kayang matanggal sa kanilang mga buhay na kailangan tanggalin. Lord, we believe by your power, walang imposible. Kaya mo ring pagalingin ang mga sakit at karamdaman ng aming mga kapatid. Lord, yung kahirapan na nararanasan nila sa kanilang buhay, alam namin, ikaw ang magiging kayamanan namin at kaya mong ibigay yung needs ng bawat isa sa amin. Hindi mo kami pababayaan dahil mahal mo kami. Panginoon, kung paanong nakita po namin, kala po namin noon kahit nung pandemic, hindi na kami makakasurvive. But we're here. Pinrovide niyo po lahat ng pangailangan namin. Kahit nandito po kami sa Philippines, Lord, alam niyo, lahat ng aming pangailangan, kung kaya sa iyo kami lalapit ngayong hapon na ito. Makikita niyo po yung mga kamay na nakataas na yan. Sila po ay nangangailangan sa inyo. Muli niyo silang palakasin, Panginoon. Maranasan nila ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpapala na holistic. Ibig sabihin, Lord, ito po ay lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sasakupin po ninyo. Lord, maranasan po nila yung joy na nagmumula sa inyo. Na ikaw lang yung lagi nilang hanapin araw-araw sa kanilang buhay. Huwag niyo pong hayaan na mapalayo sa iyo ang ni isa man sa kanila. Lord, yung nalaman po namin ngayong hapon na ito, na kailangan kilalanin po namin ang aming mga kahinaan, yung cycle or season ng aming buhay at source ng aming strength. Lord, matanim sa aming mga buhay. Sa ganun, hindi po ito manakaw ng kaaway. Ma-apply po namin sa aming mga buhay mula sa araw na ito. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, can we give Jesus